Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay sa ating pong programa po ngayon. Good afternoon Luzon, Visayas, and Mindanao, and good afternoon din, or let's just say magandang araw. It's a good day na para po sa ating mga viewers worldwide and nationwide. Magandang araw po sa inyo lahat sapagkat hindi naman tayo pare-parehas ng araw, no? Yung ibang bansa ay tanghali, yung ibang bansa ay gabi, yung ibang bansa ay umaga. Kaya it's safe to say na magandang araw po sa inyo lahat. Alright, kaya sa lahat po ng ating mga viewers, ilan sa ating mga bansa na aking sasabihin ay meron dyan sa Netherlands, The Hague, ay hindi wala. Sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Japan, saan pa ba? Sa New Jersey, yan, at sa Las Vegas, saan pa ba tayo? Sa Dubai, yan, at ganun din sa, meron ba kayo natatandaan ba? Taiwan, tapos na yung Taiwan. Ang laking tulong mo, aray ko. Israel, sino? Sino sa Israel? si Prime Minister. Alright, anyways, maganda tanghali din. North, South, East, and West corners of our church. Good afternoon po sa inyo lahat at sa lahat ng mga adults na kasama natin ngayon. Of course, shoutout sa aking mahal na asawa, si Mami Shobe, at nandoon ngayon sila sa bahay ni Baby LG. At shoutout din sa Southeast Border family. At of course, sa lahat pa ng aking area, pinapasabi po ni Sir John ay shoutout daw sa Manila West, at pinapasabi ni Benice, shoutout daw sa Pasay West. Yan. Sabi ni Sir Romer, tapos na, nasabi ko na area natin. And of course, higit sa lahat, shoutout po sa ating mahal na pastor, Pastor Hilaw Reyna. Sabi niya po dito, good afternoon, brethren. Let's enjoy watching this program with our family. Love y'all. Southern talaga to si Pastor Hile. yan. At shoutout po, no, sa inyo po, Pastor, at ingat po kayo. Alright? So, at higit sa lahat, syempre, shoutout sa Team Focus and Team Preparation. Magandang tanghali sa inyong lahat, at ako'y nagagalak at natutuwa na oras na naman para pagsama-samahin tayo. Shoutout nga pala sa mga full-time staff ng Southeast Border family. Sila ngayon ay nasa bahay nila. Ma'am Mildred ba to? Bahay ba to nila Ma'am Mildred? Yan. Shoutout po sa inyo, nanonood sila. Yan. Shoutout. Amen. Shoutout po sa inyo at sa inyo pong mga kasamang mothers. Yan. Shoutout po sa inyo lahat. Diyan sa may PNR. Yan, nag-saturate sila sa may area ng PNR. Alright, so tuloy-tuloy po tayo mga kapatid, at narito pa rin po tayo sa ating usapin. Yan, ang dami bumabati dito. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, so sa lahat ng mga Team Focus and Team Preparation, you better share the link and tag the names of your friends and relatives so that they also can enjoy your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Year of Commitment once again. At nasa usapin tayo patungkol sa ating pong commitment. At ako po ay natutuwa dahil narito pa rin tayo sa usapin na ito. Alam nyo, sabi ko nga po sa inyo mga young people sa mga nakaraang pag-uusap po natin, no? Huwag kayong matakot na gumawa ng commitment. Okay? Huwag kayong matakot na gumawa ng commitment because that will lead you, naalala nyo yung sinabi ni Sir Conrad, it will lead you to maturity. Okay? And a lot of people, no? A lot of people are having hard time. Okay? A lot of people are having hard time na mag-mature. Pinipilit nga nila eh. Kaya nga, napakaganda mga kapatid ng ating usapin ngayon sapagkat alam mo yung pinipilit ninyo na mag-mature kayo. 'Di ba? Katulad na lang sa pananamit, sa pagkikilos, kaya nga better not miss the upcoming revival of the Team Focus, at ganun din yung sa retreat ng Team Preparation sapagkat kagabi nagmi-meeting po kami ni Pastor Hill at ni Sir Tony at ng iba pang mga kasamahan natin na magiging tagapagsalita doon sa
sa revival na mangyayari at nagpaplano patungkol doon sa retreat ng team preparation, mga kapatid, better not miss it. Lalo na dahil isa sa mga usapin doon ay ito, no, yung matutunan ninyong mag-act, okay, according to your age. Alam niyo po ba, when it comes to maturity, it is very important na mag-act ka nang naaayon sa edad mo. Halimbawa, ang edad mo ay team focus, huwag mong pilitin na magmukha kang team preparation. O, kung ang edad mo ay team preparation, huwag mong pilitin na magmukha kang senior citizen. Bakit? Ba't naman yung kasi sinabi ko? May tatanda pa ba sa team preparation sa usaping kabataan? Wala naman na, di ba? Oh. Kaya ako lang naman sinabi yun. Grabe naman. Hindi naman ako lang Oh. Di ba? Hindi. What I'm trying to say, brethren, is this. Mahalaga na matutunan ninyo, mga kabataan, na matuto kayong mag-act sa edad ninyo. Hindi yung parang 30 plus na kayo, ang kilos nyo, kilos 10 years old. Oh, pag nakakita kayo ng camera, giyang na giyang kayo. Oh, di ba? Huwag naman ganun. Oh, team focus, pambira, parang hindi na kayo makausap kasi lalo na sa mga kababaihan. Oh, sa team focus, lalo na sa mga kababaihan, parang laging kailangan nakasimangot para magmukhang matanda. Oh, hindi na marunong ngumiti. Na marunong pang umiti si Benis. Yan. Oh. Hindi naman, parang, alam mo yung laging, anong tawag nila doon? Papataray effect. Oh, di ba? Oh. Okay pa nga yung pabebe kasi minsan maano mo, ay bata pa to, kaya ganyan kumilos to. Pero yung pag kinausap, pag binati mo, good afternoon. Good afternoon. Oh. Di ba? Tapos pag magsalita, ano ba yan? Oh, di ba? Isa sa mga dapat, mga kapatid, na matutunan po natin, matutunan ninyo bilang isang kabataan is to act accordingly, according to your age. Di ba? Kasi dapat dapat matutunan nyo yan sapagkat that will teach you the real essence of maturity. Okay? Now, isa po sa mga makakatulong sa inyo dyan, alam nyo ba kung alin? Is commitment. Kasi, sabi nga, maliwanag, ganda ng sinabi ng ating mahal na pastor. Ang commitment ay bunga yan ng pagsang-ayon mo mula sa salita ng Diyos. Narinig niyo po ba yung kagabi? Diba? Napakaganda po nun, no? Sa lahat ng young people, sana tinake heed ninyo yung sinabi ng Panginoon. Kasi it is very, very evident sa buhay ng maraming kabataan na walang commitment ngayon. Ang talagang, alam mo yung sinasabi nating tira bahala. Whatever will be, will be. Yun na lang. Ganun na lang ang gusto mangyari ng mga kabataan. Now, nung mga nakaraang araw, ay mga nakaraang Webes na ating pong pinag-usapan, we've talked about binigyan natin ng emphasis rather yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi katulad nga ng sinabi ko po sa inyo, it is very important that you should trust in the Lord when it comes to your commitment. Kasi it is the Lord that will bring it to pass. Noong nakaraan, nag-usap tayo in the book of Proverbs chapter number 16 in verse number 3 that all the ways of man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. So pinag-usapan natin that it is God that is weighing our spirits. Okay? It is God that is weighing our spirits kasi nga hindi lahat ng gusto natin ay nababagay sa ating commitment. Okay? Now, katulad ng sinabi ko po sa inyo na ito yung gusto mong mangyari ng Diyos para sa commitment mo. Pero ito yung gusto mong mangyari. Okay? Now, it is God that will weigh things around you. It is God that will weigh your spirit. Bakit? Kasi para ma-accomplish talaga yung purpose ng iyong commitment. Sometimes we thought, young people, sometimes you thought that when it comes to your position as working team prep, when it comes to your income as working, and when it comes to your knowledge as a student, team focus, di ba? Inaakala natin, no? Nawala, Sir John. Inaakala natin na
yun yung purpose ng Diyos at mangyayari yung kagustuhan natin kapag ito yung nasunod natin. But ang dapat po nating makita po dito is this. Mukha lang yung okay, it's because everything is right in our own eyes. But alam niyo po ba ang dapat natin pasalamatan sa Panginoon? That God is weighing things over. Okay? Tandaan niyo po yung sinabi ng ating mahal na pastor. Ang sabi ng ating mahal na pastor, commitment will always lead you to involvement. Okay? Kasi hindi pwede na magagawa ka ng commitment nang walang involvement. Ang tanong, involvement nino? Bago mo maging involvement, ang sabi ng ating mahal na pastor, kailangan munang ma-involve ang Diyos dyan. Kasi commitment is already manifestation, is the manifestation. When you make a commitment, it is the manifestation of God's power in your life or God's presence in your life. Bakit? Katulad ng sinabi ng ating mahal na pastor kagabi, at saan galing ang commitment? Commitment is from the Word of God na nagawa mo yan ayon sa pagsunod mo sa salita ng Diyos. Kaya ka nga nakagawa ng commitment, it's because you have His Word. Okay? Now, kaya nga involvement, dadalhin ka sa involvement ng Diyos at pag nadala ka sa involvement ng Diyos, madadala ang kasunod na niyan is involvement mo. Okay? Now, involvement mo ngayon. Pag nakapasok na kayo ng involvement mo, anong sabi ng ating mga pastor? And in commitment, involvement, and involvement breeds what? Attachment. Maa-attach ka ngayon doon sa Diyos. Kasi bakit? Na-involve ka doon sa isang bagay na galing sa Kanya. Kaya nga dapat hayaan natin na ang Diyos ang mag-weigh ng spirit natin. Okay, alam niyo po ba pag sinabi nating spirit? But dito po in the book of Proverbs 16:3, when the Lord said, or when the Bible says, Proverbs 16:2, sabi ng Bible dito, all the ways of man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Alam niyo po ba pag sinabing weigheth the spirits, it talks about your acts. Okay? Yung iyong ginagawa. Kung paano ka mag-act, paano ka mag-ganito, paano ka mag-ganyan. Yan po ang sinasabi ng Bible. Now, when it comes to commitment, it is very important na ma-weigh ng Diyos kung paano ka kikilos sa iyong commitment. Kasi alam nyo ba, young people, you are doing things, if you will be honest right now, sabi ko nga po sa inyo, galing din naman tayo sa pagiging kabataan eh. But if you will be honest right now, there are so many things that you are acting na hindi naman dapat pagdating sa iyong commitment. Medyo mabigat-bigat lang pakinggan, but that's the truth, and the truth will set us free. Di po ba? Now, halimbawa, katulad, ito ang commitment ko. Commitment ko ay ganito. But sometimes you are acting outside that commitment. Kaya nga, ang ganda mga kapatid ng ituturo sa inyo, no? Team focus and team preparation. Ang ganda ng ituturo sa inyo sa team focus sa upcoming Baptist Youth Revival. Sa team preparation, yung retreat ninyo. Ang ganda na ituturo niyan, yung matutunan ninyong mag-act according to your age when it comes to preparing your future. Kasi it is very important. Alam nyo kung bakit? Kapag hindi kayo natutong mag-act according to your age while you are preparing for your future, alam nyo po ba kung ano ang mamimiss ninyo, Team Focus and Team Prep? Yung pag-enjoy ninyo habang kayo ay nagpiprepare. At higit sa lahat, yung hindi nyo ma-experience ang maghanda sa inyong future. Puputulin ko na muna dyan. Kasi pag tinuloy-tuloy natin ito, baka hindi na kayo umattend ng revival at hindi na kayo umattend ng retreat. Okay? Kaya nga, nakikita nyo po dito, involve ang Diyos. Now, who is the Lord? Okay? Who is the Lord? The Lord, when it comes to our commitment, the Lord is the great counselor. Now, Team Focus, ito yan. Ngayon, pumapapasok tayo sa isa sa mga pinakamahalagang usapin when it comes to commitment. Alin yon? Yung palibutan mo ang sarili mo ng spiritual counselors and not emotional. Emotional. Nasira ata. Emotional counselors. Mahalaga yan mga kapatid. Bakit po? Okay. If you have a commitment,
isa sa mga nag-push sa'yo to make a commitment is what? Your desire. Tama? Napag-aralan natin last Thursday. Ngayon, bakit ka may desire? Kasi merong ang gustong mangyari. So, doon sa dalawang word na yon, you are doing it because of one word. Ano yon? Purpose. Okay? Now, you have the purpose of doing everything. Okay? Bakit mo gagawin yan? Kasi merong kang gustong mangyari. Ano yun? Merong ang gustong mangyari. Okay? Now, sabi ng Bible, isa sa mga pinakamahalaga na dapat mong tandaan is the word. When it comes to purpose, is the word counsel. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat palibutan mo ang sarili mo. Kapag ikaw ay gumawa ng commitment, palibutan mo ang sarili mo ng mga godly and spiritual counselors and not emotional counselors. Bakit? Sapagkat ang ibibigay sa iyo niyan is counsel. Now, sabi ng Bible in the book of Proverbs chapter number 15 in verse number 22, ang sabi ng Bible, without counsel, purposes are disappointed. But, ito na yung sinasabi ni Pastor. Okay? Ang isang bagay lang na magpapasawalang kwenta ng unang parte ng verse na ito is the next part of the verse, which is, in the multitude of counselors, they are. Anong tinutukoy dito na they are? Yung purpose. Okay? Now, let's study the Bible. Ang sabi ng Bible, without counsel, purposes are disappointed. Now, the subject of this is the purposes. Okay? Yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Yung mga rason kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Okay? Sabi ng Bible, pag walang counsel, yung mga rason mo, yung mga reason mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, they are all disappointed. Ibig sabihin, they are all frustration. Akalain mo, no? Sabi ko nga sa inyo, young people, nandoon na kayo, lalo na sa henerasyon ngayon, I'm not judging, I'm not saying all, but some of the generations today, team focus and team preparation are doing things without any reason. At ang masaklap nun, they don't even know what's the reason kung bakit nila yun ginagawa. Sounds familiar? Di ba? Yung tipong pag tinanong mo, bakit mo ginawa yan? Gaganunan ka lang, oh. Hindi ko nga alam nga. Aray ko. Diba? Wala. Gaganunan ka lang, tataasan ka ng balikat, hindi ko alam. Diba? If you will be honest, I'm not saying all. Kung hindi mo ginagawa yan, team focus, team prep, well, praise the Lord for you. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa buhay mo. Pero, I'm not saying all, but some. Actually, seldom you can find na hindi gumagawa nito. If we will go to statistics nowadays, seldom you can find people na hindi gumagawa ng ganito. Naalin po yun? Yung they don't have any reasons why they are doing it. And they don't know the reason. Wala na nga silang rason at hindi pa nila alam ang rason. Abay, mahirap yun, kapatid. Now, sa commitment natin kasi, ang pinakamahalaga sa lahat, alam natin yung purpose kung bakit tayo merong commitment. If you want your commitment to be in action, yung mailagay mo talaga sa application ng commitment mo, you better know the purpose why you are making a commitment. O para saan ka? Bakit ka gumawa ng commitment? Bakit ka nagsabi, ngayon talaga aayusin ko na ang buhay ko? Anong purpose mo? Diba? Yeah, that's a great question. Alam niyo po, mga kapatid, young people, team focus, team prep, sabi ko nga po sa inyo, okay? Sabi ko nga po sa inyo we've been there sa situation na ganyan. Na gagawa ka ng isang bagay that you don't know the reason of it. Yung pag tinanong ka, bakit nga ba? Minsan magugulat ka na lang Ito, sa mga medyo adult na young people, team prep, di ba? Minsan pag tinanong ka ng ganyan, hindi mo masasagot. Pag uwi mo ng bahay, pag upo mo sa sala, sa kwarto o saan ka man umupo, bigla yung magre-ring sa isip mo
Oo nga no, ba't ko ginawa yun? Di ba? Masaklap yan, mapanaginipan mo pa. Minsan tatanungin mo sarili mo, ba't ka kaya ginawa yun? Ano kaya ibig sabihin nun? Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Now, it is very important na kaya kailangan natin ng counsel Kasi meron tayong commitment. Kaya nga sabi dito, in Proverbs 16:2, you need the Lord that will weigh the spirits. Bakit? The Lord is the greatest counselor of all when it comes to our commitment. At paano niya tayo kinakounsel? Maliwanag sabi ng ating mahal na pastor kagabi, sa pamamagitan nito. Ito lang. Salita lang ng Diyos, kapatid, ang kailangan natin. Yan lang ang kailangan natin. Kaya nga sabi, naalala ko ito shoutout sa lahat ng Southeast Border family dyan, na young people, the Chosen Gen and the SB Gen. Iisahin na lang natin yan. Anong sabi ko sa kanila? Dito si, asan yung mga kasama na wala, puro ulo na lang nakikita ko. Yan, nandiyan dyan si Sir Vince at nandiyan dyan si Sir Romer. Anong sabi ko sa kanila? Tatanggalin natin yung isang GC, pag-iisahin natin yung mga GC, at sa lahat ng hindi involved, remove. Huwag kayong magalit sa akin. Bakit? Ito kasi yan. Kung gusto nyo bumalik sa church, GC is not the answer. Going back to church, kaya nga anong sabi nyo, gusto ko na po ulit mag-involve sa ministry. Bumalik ka sa simbahan. Huwag kang babalik sa GC. Ayan, sabi ko sa kanila huwag kayong add ng add. Kung gusto nila ulit mag-involve, pabalikin nyo muna sa simbahan. Kasi it is very nonsense kung active ka sa GC pero hindi ka active sa church. Hey! Shout out Team Prep. Meron ba ganyan din dyan? Nasaktuhan ba? Hindi naman sa pagano. Di ba? Kapatid, kailangan natin matutunan ang tamang counsel. Kasi if we want our commitment to put into action, you need the counsel of the Lord. Kasi without the counsel, purposes are disappointed. Mahirap, young people, kapag gumagawa ka ng isang bagay na hindi mo alam kung ano ang rason. Team Focus, are you listening? No, Team Prep, magandang tanghali po sa inyong lahat. Alam ko po, iba sa inyo, matatanda po kayo sa akin. Opo, matanda po kayo sa akin. Kaya ko nga po, sinasabi po ito sa inyo po, na kailangan nyo rin po ng counsel, ng salita ng Diyos po, kasi anuman po ang commitment nyo sa Diyos, mahirap na gawin nyo po yan nang hindi nyo po alam kung ano po ang purpose po niyan. Kuha nyo po. Di po ba? Ganon lang po. Alam nyo kapatid, ito po yan The truth of the matter is, sometimes young people, you don't know the reason why you are doing it. Kaya nga masasak ka na lang minsan, buntis ako. Si Sir John ang ama. Di ba? Di ba? Minsan, Sir Vince. Di ba? Magugulat ka na lang minsan Ala, ito pala yung ginawa ko. Bakit? You don't know the purpose of it. Pero alam nyo po ba, ito yan. Ito. Alam nyo ba mga kapatid, young people, gawin nating masaya ako sa Pinas. Saya-saya Huwag kayong huwag kayong sumimangot. Saya-saya ng usapan Ito yan, Team Focus, Team Prep. When you make a commitment, iba ang saya kapag alam mo kung bakit mo ginagawa yan. Oh yeah, I'm telling you. Sabi ko nga sa inyo commitment are meant to be enjoyed. Dapat masaya kang ginagawa mo yan. And you should enjoy, paulit-ulit ko na nga itong sinasabi, and you should enjoy the what? The process of the results of your what? Commitment. So, ibig sabihin, yung result sa proseso, may resulta na. Kaya dapat, it should be every day. Pag na-enjoy mo yan, kapatid, man, I'm telling you, kapag alam mo ang rason kung bakit mo ginagawa yan, you will enjoy and you will stay on your commitment. Mananatili at mananatili ka. Bakit? Because the purpose of your commitment will never be disappointed. You will never be frustrated pagdating sa iyong
purpose kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Pero kailan mangyayari yan? Sabi mo ng Bible, 15:22 of the book of Proverbs, without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselors, the purposes are what? Established. Alam niyo mga kapatid, when it comes to commitment, your purpose of why you are doing your commitment should be established. Pag sinabi natin established, it means firm, unshakable, unremovable. Lahat yan, kapatid. Yan ang ibig sabihin ng established. Now, eto po ngayon ang tanong. Pag ang purpose mo is still shakeable, it is very, very possible na ang commitment mo ay maging shakeable. Okay? Ibig sabihin, nauuga. May tsansang mabago. Halimbawa, if this water is removable from its place, then therefore, I have the power to remove it from its place. Diba? Kapag ito pong table na ito ay shakeable, there are possibilities na merong matumba sa aking mga gamit. Katulad ng tubig. Pang. See that? Shakeable. Diba? Ganyan po ang pwedeng mangyari kapag ang purpose natin ay shakeable. Okay? Malaki ang tsansa na yung pinanghahawakan nating isang bagay ay maging shakeable din. Kaya nga sa ating commitment is if our purpose is not established on why we are doing our commitment, then our commitment is shakeable. But the goal is this, yung hindi sila maging shakeable. Yung maging firm sila. Okay? That's the very purpose of it. Kaya ka gumagawa ng commitment primarily for your life to be unshakable. Bakit? Kapag ang commitment mo ay established by the grace of God, young people, ang iyong commitment, kapag ang iyong commitment ay established by the grace of God, ang iyong buhay ay established. Am I right or am I wrong? Right. Bakit po sinabi kong right? Hindi ako yung tama. Tama kasi, naging tama yan kasi tama ang salita ng Diyos. Sino ba ang sabi ng ating mahal na pastor? Who is the subject of the commitment? God. Kaya dapat hindi yan shakeable. Now, imagine, if God is the subject of your commitment and if the purpose is under the counsel of God, oh my goodness, kapatid, I'm telling you, you will be unshakable sa biyaya ng Panginoon sa iyong commitment. Di ba? Na ganun kaganda, kapatid, kapag ang ating purpose ay naging established. Pero ang sabi ng Bible, mangyayari lamang yan kapag ikaw ay napalibutan ng counselors. Now let's talk about the greatest counselor of all. Who is that? God. Sino ang sunod sa Diyos na ibinigay niya sa atin? Ang ating pastor. And then we have our parents. Kaya parents, no, sana lang po nakikinig po kayo sa mga TBL ng fathers and ng mothers, no? Sana po seryosohin din po natin ang pagtitrain sa ating mga anak sapagkat yan po ay malaki po ang kinalaman niyan when it comes to the purpose of their commitment. Di po ba? Okay, let's go back to the team focus and team prep. Now, nakuha nyo team prep, team focus. Napakahalaga na ma-establish ninyo ang iyong purpose. Now, what if someone asks you why you are doing your commitment? Bakit pag tinanong, paano kaya mangyari kapag tinanong ka, Brad, sis, bakit mo ginagawa ang commitment mo? Do you even know kung saan ka dadalhin yan? Now, para masagot mo yan, dapat yung purpose mo established. Kasi kapag hindi, without counsel, purposes are disappointed. Now, ito ang salita ng Diyos. Binigyan tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible in the book of Psalms 37 verse number 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Proverbs 16:2, all the ways of man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.
'Di ba? Yan ang isa sa mga kagandahan. Meron pa po in the book of Proverbs, chapter number 3 and verse number 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. See that? Those verses ang magdadala po sa atin para yung ating purpose ay maging established. Kasi katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, mahirap, young people, kapag gumawa ka ng isang bagay na hindi mo alam ang purpose niyan. Bakit? Saan ka dadalhin? Disappointment. Of course, syempre, if you don't even know the purpose of it, why do it? Kuha niyo yun? Team focus? Team prep? Ulitin natin. If you don't even know the purpose of it, why do it? Kung hindi mo alam ang rason bakit mo gagawin yan, bakit mo gagawin? Simple nga. Logic. No, di ba? It's a simple equation. Iba sa inyo magagaling sa math. Lahat nakikita nyo, pati XA. Di ba? Lahat nakikita ninyo. Pag ito, kahit ano, grabe. Minsan, kailan ba yun nag-usap kami nila Sir Ponching ng sa mathematics, yung pagkahaba-haba ng equation, tapos ang sagot ganyan lang. ang sagot negative 2. Diba? Ay, pagkahaba-haba, grabing haba niyan, kailangan para makuha mo yung sagot. Kung yun nga, team focus, kaya nyong sagutin. How much more ito? Yung sinasabi ko. Naalin yun. Kapag hindi mo na alam yung rason, wag mo nang gawin nga. Ganun lang kasimple, di ba? But sometimes, alam nyo, team focus and team prep, napupunta kayo doon sa isang sitwasyon na ano po yun? Na napupunta kayo doon sa isang sitwasyon that you are doing things without even the purpose of it. Nang hindi mo alam kung bakit mo ginagawa yan. And ang sabi ng Bible, kung bakit yan nangyayari, lack of what? Counsel. Now, sa ating commitment, team focus, team preparation, sa inyo pong commitment, napakahalaga ang salitang counsel. At napakahalaga ang mga counselors. Ang mga counselors. Pero again, make sure that your counselors will not feed your emotion. Mahalaga po yan. Bakit? Tingnan nyo po. Who is the greatest counselor of all? Sir John. Ay, hindi. Who is the greatest counselor of all? God. If God is the greatest counselor of all, ang tanong ko sa inyo ngayon, ready na kayo? Ang tanong ko sa inyo ngayon, if God is the greatest counselor of all, lahat ba ng sinasabi ng Diyos pabor sa atin? Kaya nga sabi ni ating mahal na pastor kagabi, di ba? Yan, sabi ng ating mahal na pastor kagabi, commit to obey the word of God. Bakit kailangan mo matutong commit to obey the word of God? Kasi hindi lahat ng gusto mo ay naaayon sa salita ng Diyos ay gusto mo. Pero yun ang kailangan mo. Kasi hindi na usapin dito, young people, team focus, team prep, hindi na usapin dito kung ano ang gusto mo. Ang usapin pagdating sa commitment, ano ang kailangan mo. Kuha? Di ba? Ganun lang po kasimple yan, team focus and team preparation. Kaya nga po, ang sinasabi natin dito, palibutan mo ang sarili mo ng counsel ng Diyos. Ang dami-daming counselors dito. Tingnan nyo kung sino po yung mga counselors natin dito. Si Solomon as a king. Solomon as a preacher. David. Who is David? A man after God's own heart. Sige nga. Kita nyo kung sino yung mga counselors natin? David, mag-ama. My goodness.
Oh, bakit ko sinabing sila yung counselors natin? Ano bang book ang binabasa natin? Sir, sabi naman dun sa Psalms, Music of Asaph. He! Oh. Di ba? Oh. Makikita, tingnan nyo kung sino ang counselors natin. They both have have those things na grabe ang ginawa nila. Pero isinantabi nila yun. Ang kinuha nila, yung mga bagay na patungkol, mga kapatid, si David. Si David, sino si David? One of the greatest king of Israel. When it comes to accomplishment, nadaig niya si Saul. Oh. Kumbaga, masasabi mong siya ang anong tawag nito? Masasabi mong siya yung unanimous, kumbaga, sa mga naglalaro ng basketball dyan, di ba si Stephen Curry? Di ba siya yung unang unanimous MVP ng NBA? Ito, mga kapatid, gustong-gusto siya ng taong maging hari. See that? Nasa kanya yon. Pero kung bakit siya tinagurian at tinawag, nagkaroon ng title na a man after God's own heart, it's not because of the majority vote of the people. It's not hindi yung kagustuhan ng tao para maging hari siya. No. He was called a man after God's own heart. It's because of his intimacy with God. Who is Solomon? The richest man that ever lived and the wisest man that ever lived. Pangalawa lang dito si Sir Vince. Pangalawa lang dito. Di ba? Pangatlo si Sir Romir. Pang-apat lang si Sir Jan. Ako, ayoko sumali sa kanila. Bala siya mapunta sa impyerno. Di ba? Akalain nyo yun, mga kapatid. Kidding aside. Bata tabi. Kidding aside, who is our counselors? Di ba? Kung iisipin nyo, mga kapatid, kung iisipin nyo, sino ang mga counselors natin? Si David at si Solomon. Kapatid, ewan ko sa inyo, pero kung sila ang counselors ko, my goodness, it is a great, great privilege. Yeah? It is a great privilege. Kaya nga palibutan natin, okay? Palibutan natin, mga kapatid, ang mga bagay na para sa atin. Yung palibutan natin ng counselors natin. Excuse me. Excuse me lang po, mga kapatid. Yeah. Shoutout sa kung sino man pwedeng pumunta dun sa auditorium. Meron daw pumasok sa Agoncillo. Thank you. Di ba? Ganun po, mga kapatid. Now, let's go back. Team Focus, Team Prep. Nakuha niyo po? Now, it is very important, mga kapatid, na makita po natin ito. Makita niyo to, Team Focus, Team Prep. Palibutan niyo ang sarili niyo ng counselors. Let's not just talk about ito muna. Huwag muna natin pag-usapan ito as counselors ko. Ito as counselor. No. Let's go to the writer of the book first. Sila muna. Ay, kapatid, I'm telling you. Sabi nga ng ating mahal na pastor sa mga preaching niya, kung papakinggan mo lang kung paano nila ito isinulat at ang rason kung bakit nila ito na isulat, of course, they were moved. Pero kung titingnan po natin, grabe ang kanilang intimacy with the Lord. Grabe ang intimacy nila sa Diyos. Kaya nga ang pinakamahalaga sa lahat, kapatid, is ma-check natin ngayon ang ating sarili, team focus and team preparation, ma-check natin ngayon ang ating sarili. Are we in the circle of counselors that will lead us to understand the very purpose of why we are doing our commitment? Or are we in the center of counselors pero maglalayo sa atin at para makita natin that our purpose are all disappointments? Kapatid, magkaiba yun. Team focus, team preparation. Kailangan ninyong seryosohin ang bagay na ito. Huwag nyo sabihin, naalala ko sabi ni Sir Noel sa Chapel R, hindi mo pwedeng sabihin na kaya mong talunin ang dyablo. Wag.
Ako na po nakikiusap sa inyo, please wag. Wag. Kung sa tingin ninyo kaya nyo daanin sa posisyon ng trabaho ninyo, wag. Kung sa tingin ninyo kaya nyo daanin sa sweldo ninyo, wag. Sa knowledge, sa katalinuhan ninyo, ngayon puro exam, tingnan natin kung sino magta-top 1. Kaya mag-top 1 ka, top 5, top 2. Oh. Kahit anong top pa, saan ka man pumasok sa top 10, team focus, hindi mo pa rin kayang sabihin na mas matalino ka sa Diablo. Di ba? At ang baka magdala sa iyo niyan ay palayo sa iyong commitment. Hindi mo kaya yan. Kaya palibutan mo ang sarili mo. Doon sa mga taong magdadala sa iyo ng tamang counsel. Bakit? Counsel is very important when it comes to commitment. You will encounter na pag sinabi ninyo na sa isang bagay, pag sinabi ninyo na nandito na yung eto na yung commitment ko, pero nandito na yung haharang sa commitment ko. How will you face it? By your own? No. You need the counsel of the Word of God. You need the counsel of God. You need those counselors that will lead you to understand your purpose. Kung bakit mo yan ginagawa. Kaya nga mga kapatid, narinig po natin mula sa salita ng Diyos, without counsel, purposes are disappointed. Mahirap kapag ginagawa mo ang isang bagay na hindi mo alam kung anong purpose niyan. Kaya team focus and team preparation, better know the purpose of why you are doing the commitment. At para malaman mo yan, nandiyan dyan si David, nandiyan dyan si Solomon. Go back to Psalms 37 verse 5. Go back to Proverbs chapter 16 verse number 2 and 3. Go back to Proverbs chapter 3 verse number 5 and verse number 6. That's their counsel for you to understand the purpose why you are doing your commitment. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo mahalaga na makita nyo po ito. Kasi nakakalungkot kung gagawa kayo ng commitment ninyo at di nyo alam ang purpose, hindi rin matatapos ang commitment. I hope you're getting the point, team focus and team prep. Kaya nga, isa sa mga makakatulong sa inyo, Sir John, ready? Isa sa mga makakatulong sa atin, team focus sa inyo at team preparation sa inyo is, of course, unaahin natin ang team preparation. Wala kasi dito ang ganito. Pero napag-usapan that this is also will be your theme. Okay? Ano yon? Ito ang makakatulong dyan. Isa sa mga makakatulong is the 5th Baptist Youth Revival with the theme, Pleasure in Preparing for Your Future. Now, there is the word pleasure. Ang main text, Sir John, ang main text na ating ginamit is this, 1 Timothy 4:12, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Now, there's the word pleasure there. The word pleasure, it talks about your delight, your happiness, the joy. Now, ibig sabihin, there is joy in preparing for your future. In preparing your future. Now, dalawang klase ng saya yan, pero hindi na natin pag-uusapan yan dito. Una, saya habang naghahanda ka para sa iyong kinabukasan. Pero meron ding isang klase ng saya na sisira sa iyong kinabukasan. Exciting. Wow, ulitin natin. Saya habang naghahanda ka ng iyong future at saya na sisira ng iyong future. Pili na kayo. Okay? Kaya nga mga kapatid, abangan po ninyo dahil yan ay mangyayari on April 1. Okay? Yan ay magkakaroon ng sabayang programa ang Team Focus and Team Preparation. Ang Team Preparation ay doon kayo sa mga may itatabas. May tatabasin sa Tarlac. Magtatabas-tabas kayo doon doon kayo, Team Prep, at dito naman ang Team Focus. So better not miss it. Team Focus, April 1. Save the date. Huwag muna kayo magplanong pumunta ng kapihan doon sa tuktok ng bundok sa Rizal. Okay, huwag muna.
Wag muna kayong magplano na mag-rides. Marami na namatay sa Marilaki. Wag na kayong umisa. Okay? Wag na muna punta doon. Ano ba yun? Ang kapihingahan? Wag muna doon. Hindi kayo makakahinga doon. At ganoon din po sa mga team prep, no? By any means necessary, yan naman ay holiday. Huwag muna kayo sumama doon sa... Anong tawag doon, Sir Con? Ano Sir Con? Hindi na nuno. Anong tawag doon? Yung ano? Yung sa center? Team building. Salamat team building. Wag muna doon, wag muna. Dito muna kayo sa magbi-build ng buhay nyo, wag yung team. Masaklap niya, na-build yung team nyo, yung buhay nyo, hindi naman na-build. Outs! Aray ko. Kaya dito muna tayo. Diyan. Sa 5th Baptist Youth Revival, pleasure in preparing your future. Yan din ang team nyo, team preparation. Okay? Yan din ang tema ninyo. Kaya enjoy. Team prep, enjoy. Team focus, let's enjoy. Okay? April 1, 2026. April 1, 2025, mga kapatid. Okay? April 1, 2025 ay siguraduhin po natin na nandiyan po tayo. Okay? So, kaya sa lahat ng mga young people dyan, team focus and team prep, get excited. Alam nyo, maging excited kayo dahil nagyaya at nagkaroon ng programa ang ating mahal na pastor para sa inyo. Pag ang school ninyo nagkaroon ng programa para sa inyo, ang saya ninyo eh. Pag yung mga boss ninyo sa trabaho nagkaroon ng programa para sa inyo, ang saya ninyo. Pero pag ang pastor na nagkaroon ng programa, bakit nga ang lungkot nyo nga? Kasi church lang nga. Pero ang hindi nyo naintindihan, team focus, team prep, that is how you understand your commitment. Okay? Lahat ito, lahat ng ginagawa ng ating mahal na pastor, young people, para sa inyo, yan ay makakatulong, and the very subject of it is for you to be stable and to be strong and to be firm. Ano pa ang word? Establish on your commitment. Okay? So I hope ay been a blessing po sa inyo lahat, mga kapatid, ngayon pong hapon po na ito. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na tayo nagkasama-sama. Kaya mamaya, team focus, huwag ninyong kakalimutan ang huling pag-uusap natin patungkol sa marching towards your commitment. And let's enjoy the scenery mamaya. Mamaya, doon tayo sa taas ng building. Kita natin yung baba. Abangan yan mamaya. Okay? Alright, so ako po ay nagpapasalamat muli sa lahat ng mga kapatiran natin na kasama natin ngayon in behalf of our pastor, sa ngalan ng ating mahal na pastor, Pastor Hil Laurena, which is the executive producer and director of the Baptist Lunch. 10 na po ng aking pong mga kasamahan po dito. Dito Sir John, Sir Romir, Sir Vince, at si Sister Binis. Kami po ay bumabati ng isang magandang tanghali sa inyong lahat, and we will see you on the next episode of your favorite noontime show every Thursday. Young people, this is the Baptist Lunch. On top of all this, Brother Maki here, all we can say is, to God be all the glory. God bless you all, brethren. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by
by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord. Those who passed by even averted their gaze from your side. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord. Those who passed by even averted their gaze from your side. Such was the suffering you bore